Bagong-bagong balita, bahagyang nadagdagan ang mga Pilipinong unemployed o walang trabaho nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.97 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.9% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas marami kumpara sa 1.89 million na unemployed noong Setyembre. Dumami rin ang underemployed ngayon pong Oktubre na lagpas 6 million. Sila yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sila sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority, sisikapin pa nilang dagdagan ang mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mga kapuso, dagdag bawas ang inaasang paggalaw sa presyo ng mga produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy batay sa 4-day trading, tataas ng 10 centavos hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Ikatlong linggo na yan ang taas presyo sa gasolina kung sakali. May nakikita namang bawas presyo ng 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Isa raw sa nakakaapekto sa pagtaas sa presyo ng gasolina ay ang pabago-bagong geopolitical climate sa Middle East. Nakapagbaba naman ng presyo ng diesel at kerosene ang paglakas ng dolyar at nakikitang pagtamlay ng demand. Pinaniniwalaang patay na ang Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman na dinukot sa Cebuco, Zamboanga del Norte noong October 17. Ayon sa Philippine National Police, batay ito sa pahayag ng isa sa mga naarestong sospek. Nabaril daw sa hita at tiyan si Eastman matapos manlaban sa mga kidnapper habang nasa bangka. Ayon sa sospek, itinapon ang bangkay ni Eastman sa dagat. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa bangkay ni Eastman. Ang US Embassy patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang tatlong sospek na hawak na ng pulisya. Tatlong iba pang sospek ang napatay naman ng pulisya at militar sa engkwentro. Update po tayo sa investigasyon ng PNP sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman na pinaniniwalaan nga pong patay na at iba pang usaping may kinalaman sa seguridad. Kausapin po natin si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Mama Connie. Nakausap niyo na ho ba ang asawa at kaanak po ni Elliot Eastman kaugnay po sa impormasyong posibleng patay na nga po siya base po sa pahayag ng isa sa mga naarestong suspect? Nakausap na po at naipagbigay alam na po itong information na ito po doon po sa asawang Pilipina po ni Elliot Eastman po at yung Police Regional Office 19 po ay naipakating na rin po itong information po na ito sa liaison officers po ng US Embassy. However, wala po tayong direktang communication po sa pamilya po ni Eastman sa Estados Unidos po. Okay, pero na-establish na ho ba ng PNP kung ano ho ang motibo ng pagkakadukot po kay Elliot Eastman? Base po sa mga pahayag po nitong mga naaresto po nating suspects ay ang talagang motibo po nila nung una ay talagang kidnapping po at subalit nangyari nga po yung abduction nga po ay nabaril po itong si Eastman nung ito po ay manlaban. Nung siya po ay isinakay na nga po sa bangka po ay nagtamo po kasi ito ng accordingly doon sa mga abductors po niya ay nagtamo po ito ng gunshot wound sa hita po at sa tiyan. At habang sila po ay nagbabiyahe, lulan po ng kanilang bangkang ginamit ay namatay po itong si Eastman. Kaya nagdesisyon po itong kanya mga abductors na itapon po siya sa dagat po. At during the investigation po sa loob ng tahanan kung saan po siya dinukot, may mga bakas din ho ng dugo naman, ano, masasabi ho kayang credible, no? Yung sinasabing pahayag na yan ng nahuling suspect? Yung po nga mismo ng kanyang abduction po noong October 17 ay aware naman po yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya po ng babae nung ito po ay tumakbo papalabas para sana tumakas ay doon po siya binaril at may mga dugo naman po doon na nakita po during the time ng abduction po. At alam po nung kanyang family po na kanyang kung saan siya nakatira na nagkaroon na po ng putok doon sa nung nangyari po noong October 17 po yung incident. Okay, just to clarify ma'am, 3 po ang mga suspect na nasa kustodiya na po ng pulisya at ang ilan po ay namatay naman sa engkwentro, tama ho?
Tama po ma'am, noong October 27 po ay may isa po tayong naaresto at pagkatapos po noon ay may 3 pong sumurrender at accordingly doon po sa iba pang mga suspects na nakuha po natin ay during the hot pursuit operation ay meron po tayong 3 na supposedly ay may kinalaman dito sa pagdukot po ay namatay po ito sa isang police operation po, 3 po doon. So meron pa po tayong 4 na hinahanap na at large pa rin po hanggang ngayon. Okay, ibig sabihin ba nito maituturing na hong case closed ang pagkawala ni Elliot Eastman? Wala na, sabi niyo 4 pang suspect ang hinahanap no? Well, kung sa parameters po natin ay considered solved na po ito dahil identified po natin yung mga perpetrators, yung iba sa kanila ay nasa custody po natin. Pero hindi pa rin po natin ito tinuturing na sarado na po dahil unang-una nga po ay hindi pa nga po natin nakikita itong possible remains na po ni Elliot Eastman. At syempre may 4 pa po tayong tinutugis na at large pa po. Okay, naituro ho ba kung saang area ho nila sinasabing tinapon yung sinasabing bangkay ni Elliot Eastman at may nagkakaroon na ho ba tayo ng search operations doon sa area? Matagal na po tayo, ma'am, na nagkakandak po ng search operation doon sa area po, doon kung sa saan mga tinapon. posibleng area po kung saan po itinapon po ito dahil malawak po yung karagatan. Kaya Opo. nagtutulong-tulong po ang PNP at iba pa pong security forces para hanapin po itong sinasabi na posibleng pinagtapunan nga po nitong katawan di umano ni Elliot Eastman po. Mapunta naman po tayo sa papalapit na holiday rush, ma'am. Paano po ito pinaghahandaan ng PNP ngayon? Nakahanda na po ang inyong PNP, ma'am, sa paglatag po ng seguridad para po sa nalalapit po na holiday season at na-identify na rin po natin yung mga places of convergence including po yung mga firecrackers and community fireworks display and firecracker zone areas para po for purposes po ng ating deployment at more or less initially ay nasa mahigit 40,000 po yung ating i-deploy nationwide po. At syempre bilang paghahanda po, pagdating po ng December 15 ay kanselado na po lahat po ng lead ng PNP to make sure po na meron po tayong sapat na bilang pagdating po ng mga significant activities nationwide po. Kamusta naman po ang pagbabantay ng PNP sa seguridad ng 2 pinakamatataas na mga leader po natin sa bansa? Well, alam naman po natin, ma'am, na ang pagdating po sa seguridad po ng Pangulo at pangalawang Pangulo, ang may pinaka-main responsibility po dyan na unit ay yung pong Presidential Security Command. Pero ang PNP naman po ay nagpo-provide po ng augmentation, particularly pagdating sa area and route security. So tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po natin sa PSC pagdating po sa seguridad ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin and advance Merry Christmas. Salamat, ma'am. Good morning po. Yan po naman si Police Brigadier General Jean Fajardo. Excited na kinakabahan si Jillian Ward dahil sa bagong karakter na kanyang gagampanan para sa upcoming series na may Ilonggo Girl. After 2.5 years po sa abot kamay na pangarap na lagi po akong umiiyak bilang si Dr. Annalyn. Dito naman po medyo mas fun lang po dito. Pero Tito Lar, challenging po pa rin siya for me kasi yung isa ko pong character may Ilonggo accent po siya. Sa series na rin matutuloy ang naudlot na pagla-love team nila ni Michael Sager sa abot kamay na pangarap. Nag-pictorial na nga ang dalawa. Excited din po ako kasi first time ko po magkakaroon ng parang love team talaga sa isang show. Kasi po yung dun sa abot kamay, yung mga ka-pair ko po na parang puro unexpected. Excited po ako. Siguro kasi iba yung chemistry that na share namin when we're on set. So, I'm looking forward to this partnership. At dahil magka-love team, hindi maiiwasang i-ship sila ng mga manonood. Ready naman daw dito si Michael na very open sa kanyang admiration kay Jill. Iba talaga yung itsura niya in person, napakaganda. Siguro siya yung one of the artists na starstruck ako when I first met her. And what's crazy about Jill is napakabait niya. So yung personality niya, dagdag sa ganda niya yun na very welcoming. Dahil dyan, Michael, ililibre kita mamaya. Maraming salamat sa iyo. Ayun, I could say the same din po kay Michael kasi
Una sa lahat, mabait po si Michael. He also looks good. So ayun na, excited po ako na maka-work po siya. Sa pagitan ng abot kamay na pangarap at Ilonggo girl, nakapag-recharge daw si Jillian. Pumunta ako ng Thailand with my friends and my family. So, yun po, parang nakapagpahinga din naman, nakapag-recharge. Parang feel ko po na parang wala lang, carefree lang ako. Sa darating na Pasko, may isang gustong gawin si Jillian. Magta-try po ako magluto at aaralin ko talaga magluto kasi nakakahiya sa aking pamilya dahil ang mother side ko po mga Ilonggo, father side ko mga Kapampangan. Tapos ako po yung hindi marunong magluto. Gusto ko pong matuto magluto ng kare-kare, adobo, sisig. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. May extra special mission ang Sparkle Stars na sina Shuvi Entrata at Kim Perez na natupad ngayon pong holiday season. Dumalo at nakisaya sina Shuvi at Kim sa Art Gap event ng GMA Network in partnership with Little Arc Foundation sa National Children's Hospital sa Quezon City. Game na nag-participate ang mga bata. Nag-paint at nag-drawing sila ng iba't ibang characters. Present din doon si GMA Network Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. At Butch Bustamante na founder ng Little Arc Foundation. Ang Art Gap ay 23 years nang ginagawa ng GMA na layong maging platform para ipakita ang creativity ng mga kapuso at maibahagi rin ito sa mga komunidad. Kaya po kami tinawag na Kapuso ay gusto namin, ito ang ginagawa namin, nagsishare kami ng blessings at nagbibigay kami ng joy sa mga kapuso namin na nangangailangan na ng additional smiles at additional na pagmamahal. This is the first time na ginawa ito ng GMA with National Children's Hospital and in partnership with Little Arc Foundation. So we're very happy and fortunate to be part of it as well. Artists, meron kaming platform to help other people. Hindi lang naman financial din yung tulong. At least bigyan natin sila ng kasiyahan na now is the time to help. Makisa kayo sa aming foundation na kagaya nitong Little Arc yan, para matulungan nating mga bata na matapos nila yung medication.